Mga idol, tila hindi pa kayang buhatin ni Michael Porter Jr. ang isang koponan nang siya lang ang primary star. Sa unang 7 laro ng Brooklyn Nets ngayong season, ni isang panalo ay wala pa sila. At kahit solid naman ang individual numbers ni MPJ na may average na 20 points, 8 rebounds and 3 assists with 33.3% shooting beyond the arc, hindi pa rin ito sapat para mabigyan ng panalo ang Nets. Kung tutuusin, halos parehas lang ito sa efficiency at production niya noong nasa Denver Nuggets pa siya. Pero kapansin-pansin, mas bumaba pa ang kanyang 3-point shooting percentage sa Brooklyn, lalo na ngayon na mas hawak niya ang bola at sinusubukan niyang maging all-around offensive weapon, hindi lang spot-up shooter. Matatandaan na inamin pa mismo ni Porter na gusto niyang ipakita ang full skill set niya dahil sa Denver ay mas nakafocus siya sa catch-and-shoot role dahil nandun sina Nikola Jokic at Jamal Murray na primary creators. Sa high school at college, superstar mode siya, pero pagpasok sa NBA, naging elite floor spacer ang kanyang identity. Ngayon, sa Nets, hawak niya ang pagkakataon para ipakita na kaya niyang maging number 1 option. Pero so far, mukhang kailangan pa niya ng oras para patunayan na kaya niyang maging tunay na franchise cornerstone at hindi lang complementary star. Kayo mga idol, anong masasabi niyo? Samantala, tila may bagong target ang Los Angeles Lakers sa pag-reinforce ng kanilang depensa sa frontcourt. At ang pangalan na lumulutang ngayon, Robert Williams III ng Portland Trail Blazers. Bagay na bagay si Williams sa sistema ng Lakers, lalo na sa presensya ni Luka Doncic, Austin Reeves at LeBron James na mga elite playmakers. Kita na natin kung paano nag-benefit sina DeAndre Ayton at Jackson Hayes mula sa lob passing at playmaking ng Lakers stars. Kung madadala pa nila sa roster si Robert Williams, paniguradong lalalim ang kanilang interior defense at rim protection. Killer rim protector si Williams, isa sa mga elite shot blockers sa buong liga, kaya swak siya sa pangangailangan ng Lakers na magkaroon ng mas malupit na defensive anchor. Samantala, sa panig ng Portland, puno na ang kanilang frontcourt rotation. Nandyan sina Donovan Clingan, Duo Preeth, Hansen Young at Williams. At dahil paparating na rin sa expiration ng kontrata si Williams, makatuwiran na maghanap na ang Blazers ng value kapalit niya bago pa mawalan ng return. Para naman makuha ito ng Lakers, posibleng magbigay ang LA ng package na kinabibilangan ni Dalton Knecht at Maxi Kleber. Para sa Blazers, magandang investment ang shooting at scoring upside ni Knecht bilang wing scorer sa kanilang young core. Si Kleber naman ay maaaring magbigay ng floor spacing at solid defensive versatility bilang stretch big, bagay sa modern playstyle na tinatayo ng Portland. Kung matuloy ang ganitong galaw, mas lalakas ang depensa ng Lakers habang makakatanggap naman ang Blazers ng young talent at versatile veteran na pwedeng tumulong sa development ng kanilang roster. Kayo mga idol, tingin nyo ba magandang target si Robert Williams para sa Lakers? Anong masasabi nyo? Samantala, kaya pala ginagalingan ni Rui Hachimura ang kanyang performance sa Lakers ngayon. Gusto niya kasing makakuha ng malaking kontrata pagkatapos ng season na ito. Alam naman natin na nasa huling taon na si Rui sa kanyang 3 taong kontrata extension na pinirmahan niya noong 2023 off-season na may halaga naman na $51 million. Bago magsimula ang season ay wala pang nangyaring agreement sa panibagong extension, kaya natural lang na kailangan niyang patunayan na deserve niya ang panibagong big deal. Kaya naman para makuha ang full trust ng Lakers front office, mas lalo talagang nag-improve si Rui ngayong taon. At gaya ng nakikita natin ngayon sa Los Angeles Lakers, isa si Rui sa mga dahilan kung bakit maganda ang simula ng koponan kahit wala pa si LeBron James. Sa ngayon ay nasa pangatlong pwesto ang Lakers sa West standings na may record na 6 na panalo at 2 talo. Kanina nga lang, impressive na naman ang performance ni Rui matapos makapagtala ng 28 points, 4 rebounds and 1 assist. At ayon sa mga ulat, tinatayang aabot sa $80 to $90 million in just 4 years. Ang maaaring makuha ni Rui sa kanyang bagong kontrata, depende na lang sa magiging negosasyon ng dalawang kampo. Pero kayong mga idol, worth it ba ang ganitong kontrata para kay Rui Hachimura sa Lakers? Comment nyo mga idol at pag-usapan natin yan.